Ayun oh, good morning mga kabike. Tara, samahan niyo ulit akong pumadyak ngayong umaga. Let's go! Nandito na tayo sa Maharlika Highway. Kakanan na tayo dyan sa may kanto mga kabike. Pero this time, papasyal na tayo sa Quirino Province. Lalayo tayo ng konti mga kabike. Buti na lang maganda ang panahon ngayon mga kabike. Akala ko kasi uulan ngayon. Pababa na tayo ng Mabirit Bridge. Nalampasan na natin yung City Memorial Park. At paglampas ko ng tulay mga kabike, naalala ko yung speedometer ko nga pala hindi pa nakaset yung tire circumference niya. Kaya napahinto muna ako mga kabike. Inayos ko yung settings ng speedometer ko. Kailangan kasi yun mga kabike para tama yung nakikita mong stats sa monitor ng speedometer mo. At after ko nga na maiayos ang settings ng speedometer ko mga kabike, tumuloy na ako sa pagpadyak. At ayan, madadaanan ulit natin ang Santiago Sports Arena mga kabike. At dahil napakaganda ng aming sports arena mga kabike, hindi mo mapipigilan kumuha ng picture pagka dumaan ka dyan. At dahil hindi naman ako masyadong nagmamadali mga kabike, dumaan muna ako, huminto, kumuha ng konting litrato. Pagkatapos ng picture-picture, padyak na ulit mga kabike para hindi tayo tanghaliin. At nandito na nga tayo sa Barangay Balintocatok mga kabike, pawisan na. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 7 kilometers pa lang ito mga kabike. Ang sarap talagang gumising sa umaga mga kabike, lalo pag pinayagan kang pumadyak. Kahit once a week or twice a week lang, masaya na ako mga kabike. Ayoko rin kasi mga kabike yung lilipas yung isang linggo na hindi ako nakapag-exercise. Kailangan kasi ng katawan natin yun para lumakas at tumibay ang ating immune system. Para makaiwas na rin sa iba't ibang uri ng sakit. Ang hirap pa naman magkasakit ngayon. Ang mahal ng mga bilihin, ang mahal ng mga gamot. Tapos kapag na-hospital ka pa, ang mahal ng singil. Kaya doble ingat mga kabike sa ating health. Okay. At nandito na tayo sa Barangay Banawag Norte, Santiago City mga kabike. May madadaanan tayong checkpoint. At paglampas ng checkpoint na yan mga kabike, madadaanan nyo naman ang mga tindahan ng napakasarap na patupat. Saktong-sakto sa kapihan mga kabike. At meron din pala silang tindang mga sukang base dyan. At malapit na tayo mga kabike sa boundary ng Isabela at Quirino. Nga pala mga kabike, isa sa mga nagustuhan ko dito kapag nagro-rota ako ng Quirino Province ay yung napakagandang mga kalsada nila. Mapa MTB o road bike man ang gamitin mo, wala kang problemahin. O diba mga kabike, napakaganda ng mga kalsada dito. Rumble strips, pampagising sa mga driver mga kabike. Baka makatulog ka kasi. Nasa Saguday Quirino na nga pala tayo mga kabike. Kung hindi ako nagkakamali, sakop pa rin ito ng Barangay La Paz. Yung pinakasentro ng Saguday, mamaya madadaanan natin. At kapag nadaanan mo na itong tulay na ito mga kabike, malapit ka na sa sentro ng Saguday Quirino. Madadaanan mo itong Saguday Central School, ang kanilang Saguday Municipal Park at ang kanilang public market. Hindi na pala ako huminto dito mga kabike kasi meron akong favorite spot na pinagpapahingahan. Mamaya ituturo ko sa inyo mga kabike. Sa part na to mga kabike, nakaka 18 kilometers pa lang tayo mula sa bahay. Ito nga pala mga kabike yung sinasabi kong favorite spot ko na pinagpapahingahan ko. Mapuno kasi dyan mga kabike kaya malilim. Nagpahinga lang ako saglit dyan mga kabike, siguro mga 5 minutes lang. Tapos sumayaw ako, sumimple ako dyan sa Gedli. Tapos umalis na rin ako kagad. I-check mo na lang kabike sa Facebook Reels ko yung sinayaw ko dyan. Okay. Sana all na lang talaga mga kabike, ganito ang kalsada. At dito sa Quirino Province mga kabike, bihira kang makakakita ng butas-butas na kalsada. Kahit sa mga liblib na lugar at dun sa mga napakatataas na lugar mga kabike, napakagaganda ng kalsada. Kaya sa susunod mga kabike, kapag may pagkakataon tayo at pwede tayong mag-ride ng mahaba-haba, malayo-layo, papasyalan natin yung mga bundok dito sa Quirino Province. At nandito na tayo mga kabike sa may junction dito sa Mangandingay, Cabarugis, Quirino. Ito yung bayan na kasunod ng Saguday mga kabike. Dito mo makikita yung DPWH Quirino kabike. Dito sa may junction mga kabike, kakanan tayo kasi yung pakaliwa papuntang Adlipay Quirino naman yan. Pagkanan mo dito mga kabike, bandaron lang, may makikita kang masarap na kainan dyan. May masarap din na kapihan na katabi yun. At nandito na tayo sa Bundaway, Cabarugis, Quirino mga kabike. At kapag kumaliwa ka dyan kabike, may daan papuntang Pinahiw Viewpoint dyan. Napakataas na lugar nun, pero sabi ko nga kanina, napakaganda pa rin ng kalsada kahit na mga liblib na lugar na. Iba dito sa Quirino Province mga kabike. Madadaanan nga pala natin mga kabike yung pamilihang bayan ng Cabarugis, Quirino. At paglampas nyan may konting paahon bago ka makarating sa capital ng Quirino Province. Pero hindi naman ganun katarik na ahon mga kabike. Konting adjustment lang sa giring, makakaahon ka na kabike. Bandaron lang mga kabike, kakaliwa na tayo para madaanan natin yung capital ng Quirino Province. Pero ingat lang sa pagtawid
tatawid mga kabike, lalo na yung mga naka-cleat shoes gaya ko. Meron kasing mga pasaway na driver na kapag nakita nilang tatawid tayo, binibilisan nila. Pero mangilan-ilan lang naman mga kabike. At mga ilang metro lang mga kabike, madadaanan na natin yung provincial capital ng Quirino. Huminto lang ako saglit mga kabike, nag-picture lang tapos umalis na rin ako kagad. Kasi pagtingin ko sa orasan mga kabike, 6:30 AM na pala. Halos 1.5 hour na pala mula nung umalis ako sa bahay. Andito na tayo sa may PSA Quirino mga kabike. At katabi niyan ang PDRRMO Quirino at DOH Office Quirino. At isa din sa paborito kong parte ng ride mga kabike ay lusong. At ito mga kabike, may maikling downhill dito. Sigurado ako kabike, isa rin ito sa paborito mong parte ng ride. Lalo na yung mahahabang lusong. Kasi makakapagpahinga tayo ano kabike. Pero ingat lang din sa paglusong kabike. Dapat laging nakakondisyon ng preno ng bike natin mga kabike. Mapa-mechanical man yan o hydraulic brakes, rim brakes or disc brakes. Napakagandang buwelo ng lusong na yan mga kabike para sa mahabang patag ng Barangay San Marcos papuntang Kahel, Dipon, Quirino. Nasa 2 o 3 kilometro ata yung patag na yan mga kabike. Pwede kayong magrimatihan dyan mga kabike. Napakaganda ng kalsada dyan. Pero ingat lang, huwag masyadong matulin mga kabike. Lalo na pag may mga kasabay na sasakyan. Nga pala mga kabike, naka-cleat shoes tayo ngayon. Naka-cleats pedal kasi itong Merida mountain bike ko. Medyo matagal kong hindi nagamit itong bike na to mga kabike. Almost 2 years ata. Sakto naman mga kabike na road test natin itong bago kong cleat shoes. Nga pala mga kabike, yung lumang cleat shoes ko na nabanggit ko sa aking nakaraang video ay nasa akin pa rin mga kabike. Kaya kung interesado ka kabike, i-message mo lang ako sa aking Facebook Messenger para mapag-usapan natin kabike. Nakisama talaga yung panahon sa atin mga kabike. Maaraw siya pero hindi masakit sa balat yung init niya. Kaya na-enjoy ko talaga tong ride na to mga kabike kahit solo ride lang tayo. At paglampas ng tulay na yan mga kabike, medyo may ahon dyan pero maikli lang naman. Kaya ang ginawa ko mga kabike, hindi ko na ginaanan yung gear. Tinayuan ko na lang mga kabike kasi maikli lang naman yung ahon. Parte na nga pala ito ng Barangay Kahel, Dipon, Quirino mga kabike. Paglampas natin dito sa Kahel Elementary School mga kabike ay may konting downhill ulit mga kabike bago natin madaanan yung Nagbukel Mountain. At sa may bantang kanan nga mga kabike ay may makikita tayong kalsada. Pwede kang dumaan dyan papuntang Lutuad, Dipon, Quirino. At pwede ka rin dumaan dyan papuntang La Paz, Saguday. At nandito na nga tayo mga kabike sa may Ganano Bridge. Katapat niyan yung Nagbukel Mountain. After naman ng bridge na to mga kabike, meron na namang isang mahabang patag. Pwede na naman tayong magrimatehan dyan mga kabike dahil pinaluwag na nila yung kalsada dito mga kabike. Hindi katulad dati 2 lanes lang yan. Naaalala ko tuloy nung pandemic days mga kabike pag nagso-solo ride ako at dito ako nagro-rota. Madalas kasi noon mga kabike kapag gamit ko itong Merida bike ko, dito ako umiikot. At pagdating sa part na to mga kabike, talagang binibilisan ko. Lalo na kapag may kasunod kang malaking sasakyan at kasalubong ng mga sasakyan. Dahil hindi ka kagad makakapunta dito sa gilid dahil mataas yung kalsada at sobrang rough road talaga dito sa gilid. At nandito na tayo mga kabike sa Local Government Center ng Dipon, Quirino. Naaalala ko to mga kabike nung ginagawa pa lang nadadaanan namin, akala ko mall. Katapat kasi nito kabike yung kanto na pinapasukan namin kapag pumupunta kami sa bulubunduking lugar ng Dipon, Quirino. Andyan yung Gregorio Pimentel na napakatarik ng mga kalsada, Aklan Village na napakataas din na lugar, at Baguio Village na kilala sa magagandang falls. Ikaw kabike, mahilig ka din ba sa sa falls? At malapit na nga tayo sa sentro ng Dipon, Quirino mga kabike, konting padyak na lang. At nandito na nga tayo sa sentro ng Dipon, Quirino mga kabike. Yung kalsada na yan mga kabike ay pwede kang dumaan dyan papunta sa ibang barangay ng Dipon, Quirino. At pwede ka rin dumaan dyan papuntang Santiago City. Medyo paahon ulit ang kalsada dito sa may tapat ng public market ng Dipon, Quirino mga kabike. Medyo maikli lang naman itong ahon na ito mga kabike kaya tinayuan ko na lang ulit. At syempre mga kabike, kapag may ahon may lusong din. Pero hindi naman mahaba itong lusong na ito kaya ang ginagawa ko, sinasamantala ko, pinapadyakan ko ng konti para mapabilis tayo. At nandito na tayo mga kabike sa Maria Clara, Dipon, Quirino. May madadaanan tayong tulay mga kabike. Makikita dito yung Sam's Rock Resort. Oh yes! Located siya dun sa may bundok mga kabike. Ayun siya oh. At mga ilang metro lang mga kabike, nagpahinga muna ako saglit sa tapat ng kanto ng papuntang Gabriela Silang. Mataas na lugar din yun mga kabike, sa susunod puntahan natin. Diyan din ang daan papuntang Sam's Rock Resort.
At nag-refill na rin pala ako ng tubig ko mga kabike. Kailangan natin to para hindi tayo ma-dehydrate. At mga ilang minuto nga lang mga kabike, lumarga na rin ako. May mga nakasalubong tayong siklista rin. Ride safe always mga kabike. Sana all naka road bike. Dati gusto ko na rin bumili ng road bike pero kinulang sa budget. Kaya ang ginawa ko mga kabike, pinalitan ko na lang yung setup nitong Merida mountain bike ko. Una kong ginawa, nag 1x setup ako. Tapos yung shock pinalitan ko ng rigid 4. Medyo gumaan naman yung timbang ng bike ko mga kabike. Tapos sinunod ko yung handlebar setup ko. Ginamitan ko ng negative stem para maging aggressive yung atake. At ito talaga yung pinag-isipan ko mga kabike, kung magki-cleat shoes ako. Una kasi mga kabike, medyo mabigat din sa bulsa ang pagbili ng cleats pedal tsaka cleats shoes. Depende pa sa brand ang pipiliin mo. Kaya lang mga kabike, naisip ko, hindi mabubuo yung feeling na naka-road bike kapag hindi ka naka-cleat shoes. Ang problema mga kabike, nagmahala ng mga presyo ng bisikleta, lalo na yung mga pyesa. Damay-damay na lahat. Kaya pikit mata talaga ang pagbili noon mga kabike. Ingat palagi sa paggamit ng cleat shoes mga kabike. Wag na wag mong kalilimutang naka-cleat shoes ka. Sa part na to mga kabike, nandito na tayo sa Barangay San Antonio. Sakop na ito ng Cordon Isabela. At may madadaanan tayong checkpoint mga kabike. Ito na rin yata yung boundary ng San Antonio at ng kasunod na barangay. Kung hindi ako nagkakamali mga kabike, Barangay Kalimaturod ang kasunod na barangay niyan. After niyan mga kabike, patag ulit ang ating madadaanan. Kaliwat kanan, bukid at wala kang makikitang mga puno sa gilid ng kalsada. Kaya yung sikat ng araw, salong-salo natin kabike. At nandito na tayo mga kabike sa Barangay Gayong, Cordon Isabela. Nasa 3 kilometro na lang ito mga kabike bago natin marating yung town proper ng Cordon Isabela. Patag pa rin mga kabike hanggang marating natin yung town proper. At medyo nararamdaman ko na yung sikat ng araw mga kabike. Siguro dahil na rin sa walang puno dito sa gilid ng kalsada. At 7:30 to 8 AM na ata nung napadaan ako dito mga kabike. At nandito na nga tayo sa sentro ng Cordon Isabela mga kabike. Palabas na tayo sa highway. Nalampasan na natin yung public market nila. Hindi pala naka-on kanina yung camera ko mga kabike. Hindi ko nakuhanan. Ayun ang Solano, kaliwa. Tago City, Manila, pakaliwa rin. Yun mga kabike, hindi kayo maliligaw dito kung saan man kayo pupunta kasi may mga karato lang nakalagay. At nandito na nga tayo sa may highway mga kabike. Yung pakaliwa ay papuntang Nueva Vizcaya at papuntang Manila. At dahil pauwi tayo ng Santiago City, dito tayo sa kanan. At pag kumanan ka na dito mga kabike, nasa Maharlika Highway ka na. Ibig sabihin mga kabike, kailangan mo nang maging mas maingat dito sa highway na ito. Dahil higit na mas maraming malalaking sasakyan ang dumadaan dito mga kabike. At yung iba pasaway pa, kaya doble ingat mga kabike. Isang mahabang patag na naman pala ito mga kabike hanggang Santiago City. Nasa 9 to 10 kilometers pa ang layo mula dito hanggang sa bahay namin mga kabike. Kaya konting tiis na lang makakapag-breakfast na rin mga kabike. Kanina nasa bandang kanan natin yung araw. Ngayon nasa harapan na natin mga kabike. Kaya tutok na tutok sa atin yung araw. Nakalimutan ko pa namang magdala ng tube mask at nag-jingle break nga muna ako saglit mga kabike. Habang nagpapahinga ako, naisipan kong mag-video muna at nakapokus nga lang ako sa sinasabi ko. Hindi ko napansin yung nasa likod ko. Meron palang parating na dalawang malaking sasakyan mga kabike. Habang paparating sila, hindi ko talaga napansin. Hindi man lang kasi bumusina. Gusto sigurong sumama sa video. Ano sa tingin mo kabike? May mali ba doon? Para sa akin, bumusina man lang sana. Ay, buhay. Napakadelikado na talaga mga kabike. Kaya doble ingat tayo pag nasa labas ng bahay. Minsan kasi mga kabike, kahit anong ingat mo sa kalsada, ang magiging problema mo naman yung kasalubong mo o kaya naman yung kasabay mo o yung nasa likuran mo. Ang pinakamagandang gawin natin mga kabike bago mag-ride ay lumapit tayo sa Diyos. Manalangin tayo. Hilingin natin na ingatan niya tayo sa ating gagawing paglalakbay at makauwi tayo ng payapa sa ating mga tahanan. Sa pagkakataong ito mga kabike, nandito pa rin tayo sa Cordon Isabela. Pero hindi ako sure kung Barangay Tarinsing pa rin ito o Barangay Tanggal Cordon na ito. Pero kapag nakita ko na itong car company na ito, sigurado na ako nasa Malapat Cordon na ako. Dito mo makikita yung mga car dealers mga kabike, magkakalapit sila dito. Kaya kung gusto mong bumili ng bagong sasakyan kabike, dito ka lang pumunta. Sigurado mahahanap mo yung sasakyan na bagay sa'yo. At hindi lang mga bagong sasakyan ang makikita nyo dyan mga kabike, dahil meron ding mga nagtitinda dyan ng mga segunda manong sasakyan na swak sa budget mo. Pero syempre mga kabike, mas maganda kung magdadala ka at magsasama ng trusted mechanic mo. Tama ba mga kabike? At after 6 to 7 kilometers mga kabike mula sa town proper ng Cordon Isabela, nandito na tayo sa Sinsayon, Santiago City mga kabike. At sa pagkakataong ito, hinahanap ko yung Welcome to Santiago City sign. Naalala ko noon meron eh. Hindi ko lang alam mga kabike kung tinanggal o pinalitan nila. Ayun!
dito eh. Ayun mga kabike, nandito na tayo sa may Plaridel, Santiago City. May intersection dito kaya medyo traffic dito pag umaga. Medyo lang naman mga kabike, hindi ka naman magtatagal dito ng sobra kasi nagbibigayan naman sila kaya nakakadaan din lahat. At malapit na nga tayo sa bahay namin mga kabike. Wala nang 1 kilometro ito. At kung umabot ka sa part na ito ng aking video kabike, maraming salamat sa iyo. Pwede ka rin mag-comment dyan sa baba at pakibanggit mo na rin kung taga saan ka para naman ma-shoutout kita sa susunod kong video kabike. At huwag mo rin kalimutang i-click ang subscribe button.